Praise the Lord. To God be the glory. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, sa ating mga viewers at mga subscribers. Sa Acts chapter 2 verse 39 ay ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabagat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat na nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Diyos. Ang paksa po na aking bubulayin, para kanino ang mga pangako ng Diyos? Ang pangako ng Diyos hindi para sa lahat, kundi ang pangako ng Diyos ay para sa mga taong tinawag niya. Kaya sabi sa Acts chapter 2 verse 39, ang pangako ay para sa inyo. Ang tinutukoy ng Diyos yan, si Abraham. Sabi, para sa inyo, para kay Abraham ang pangako ng Diyos. Pangalawa, para sa kanyang mga anak, sa mga anak ni Abraham. Kaya ang mga dakilang propeta, mga magagaling na mga propeta, lahat yan mga anak ni Abraham yan. Kaya sabi, ang pangako ay para sa inyo, para kay Abraham. Lahat ng pangako at sa lahat ng mga anak ni Abraham. Pangatlo, sabi, at sa lahat na nangasa malayo. Ang tinutukoy dyan, mga hintil. Kaya ang hintil, kasama sa pangako. Ngayon, ano ang pangako ng Diyos? Sabi na siya tatawag. Pag ang Diyos magliligtas sa isang bayan, sa isang bansa, tatawag siya. Sa Old Testament, ang tinawag niya mga propeta. Pero sa New Testament, ang tatawagin niya mga apostol. Kaya sa Judas chapter 1 verse 23, sabi, agawin niyo sila at iligtas sa apoy. Ang tinutukoy diyan, mga apostol. At ang lahat na sumampalataya sa pangangaral ng mga apostol, binigyan sila ng kapangyarihan at karapatan upang ihayag ang ibanghilyo ng pagliligtas sa lahat. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya yung pagka-apostol, tuloy-tuloy yan, hindi nagwawakas yan hanggang sa dumating ang Panginoon. Sampalatayanan nyo ang Kristo, ang Ebanghelyo ni Kristo, na dala ng mga apostol. Iyan ang nais ng Diyos. Sabi, ito ang gawa ng Diyos, sampalatayanan ang kanyang mga sinunod. Kaya tuloy-tuloy ang continue yan, dahil ayon sa karunungan ng Diyos, magsusugo siya ng apostol. Kaya yung mga isinugo niya, tatawagin niya. Hindi pwedeng hindi tawagin. Yung mga bulaan, hindi tinawag yan. Ang tunay na mga apostol, nakaranas ng pagkatawag ng Diyos. Kaya sa Romans chapter 11 verse 20, ang pagtawag at mga kaloob ng Diyos, hindi nagbabago, meaning nagpapatuloy. Kung merong iglesia, may apostol. Praise the Lord. Kaya ang tunay na iglesia, may apostol. Pag kayo nasa iglesia na walang apostol, hindi kayo tinawag. Hindi kayo kasama sa mga pangako. Dahil sa Hebreo chapter 9 verse 15, lahat ng pangako ng Diyos para sa tinawag. At yan ay ang mga tinawag nasa iglesia sa pangasiwa ng sugo apostol. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. You believe Christ, believe the gospel, believe the apostle sent by the Lord. At yan masusumpungan sa loob ng iglesia sa Pentecostal Missionary Church of Christ Northwoods. At sa mensaheng ito, mga minamahal, naway maunawaan natin at makasampalataya kayo. At matanggap ninyo the greatest gift of the Lord, that is the salvation of our soul. 1 Peter chapter 1 verse 9. To God be the glory. Purihin ang Panginoon.